Sabi nila, kakaiba ko magmahal ang mga lolo at lola. Pagdating sa mga apo, karamihan sa mga ito ay sa apo na ibinubuhos ang pagmamahal na dapat ay sa anak ibinibigay. Pero hanggang saan ang pagmamahal na kayang ibigay ng mga ito? Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Apple. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay karanasan ng aking inang si Milagros, na tawagin na lamang nating Mila, at ng kanyang kapatid na si Tia Tere, short for Teresa. Matagal na panahon na ang nakakalipas, pero magpasa hanggang ngayon, tandang-tanda ko pa rin ang bawat detalye ng kwentong ito. Kung paano isiniwalat sa akin ng aking ina ang pinakatago-tagong sekreto nila ng kanilang abuela nung nabubuhay pa. Pero bago ang lahat ay nais ko lang muna kayong batiin ng isang maganda at mapagpalang araw. Ngayon pa lang ay nagpapasalamat na ako kung sakaling mapili mo ang kwentong ipinadala kong ito, at naway maere ninyo at kapulutan ng magandang aral. Bali, isasalaysay ko na lamang ito, Sir Seth, na parabang ang aking ina na mismo ang nagkikwento sa inyo para hindi kayo maguluhan. Dekada 70 nang maganap ang mga pangyayaring ito. Na mga panahong yun ay nasa edad 16 anyos pa lamang ako, at nasa 10 taong gulang naman ang nakababata kong kapatid na si Tere. Sapat na gulang na para malaman at mapansin namin ang mga kakaibang bagay na nangyayari sa paligid nun. Alam na rin namin ang pinagkaiba ng tama sa mali. Nang mga panahong din yun ay nakatira pa kami sa lugar ng Eastern Samar, malapit sa parte ng Burungan, kung saan liblib pa talaga at malayo sa kabiasnan. Bata pa lamang ay kasama na namin sa bahay ang abuela naming itago na lamang natin sa pangalang Lola Ignacia. Nanay ito ng aming inang si Cora. Konting pagbabalik tanaw lang mga kagiliw sa buhay na kinagisnan namin bago pa man namin nakasama sa iisang bubong si Lola. Ayon sa aking inang si Cora, noon pa man ay tutol na si Lola sa pag-iibigan nila ng aking amang si Odong. Kaya naman nang nagpasya silang magsama at nagpumilit na ipaglaban ng nararamdaman nila, wala na rin itong nagawa pa. Yun nga lang, sa isang kondisyon. Yun ay manirahan sila malayo sa poder ni Lola Ignacia. At sa galit nito ay sinabihan silang anuman ang mangyari, ay wag na wag silang makalapit-lapit sa aming abuela dahil sa kasuwailan ng pag-uugali nila noon. Bata pa kasi noon ang aking ina at nasa edad 16 na taong gulang pa lamang nang magpadala siya sa bugso ng damdamin. Kaya naman sa kagustuhan ng aking ina na makasama ang lalaking minamahal niya, sinunod niyang sinabi nito. Ilang baryo mula sa kinatitirahan ni Lola ay doon napiling manirahan ng aking mga magulang at bumuo ng sariling pamilya. Nung una'y naging masaya at maayos naman ang pagsasama ng dalawa. Iniluwalakot na sundan pa ng kapatid kong si Terenon. Pero noong tumungtong na sa edad na 3 taong gulang ang kapatid ko, nagpaalam ang aming ama na magtatrabaho ito sa ibang lugar. Nang sa ganun ay matustusan niya ang pagpapalaki ng aming pamilya. Muli din kasing nabuntis ang aking ina ng mga panahong yon. Dahil sa kahirapan at kakapusan sa buhay ay wala namang pagdadalawang isip na pumayag ang aming ina. Malaki at buwang tiwala nito sa asawa lalo na't nagkakaroon ulit sila ng supling. Pero lingid sa kaalaman ni nanay, na yun na pala ang huling pagkakataong makakasama at makikita namin ang aming padre de pamilya. Magmula kasi noon na hindi na ito muli pang nagpakita sa amin. Ni bakas man ng anino niya ay wala na talaga. Wala na rin kaming balita kung buhay pa ba ito o patay na. Magkaganon pa man ay hinihintay pa rin namin ito ng ilang buwan na tumaasang muli pang magbabalik ang aming ama nun. Pero lumipas na lamang ang maraming buwan. Araw, rumanas na lamang din kami ng matinding kahirapan at kagutuman. Hindi na talaga nagpakita pa ang aming ama. Tila ba bigla na lamang kami nitong iniwan sa kawalan. Na mga panahong yun kasi masasabi kong hikaos talaga kami sa buhay.
Hindi makapagtrabaho ng matiwasay ang aming ina dahil sa isiping walang mag-aalaga sa amin ng kapatid ko. Idagdag pang masela ng pagdadalang tao nito. Tuwing isasama niya naman kami sa pinagtatrabahuhan niya ay baka sa mukha nitong pagkabalisa dahil sa pag-aalala sa amin ng kapatid ko. Kaya naman madalas itong nakakagalitan dahil hindi niya matapos-tapos sa mga gawaing nakatoka sa kanya. Sa hirap nga ng buhay namin ay halos hindi na kami makakain ng 3 beses sa isang araw. Pakiramdam ng aking ina ay kinakarma siya dahil sa ginawa niyang pagsuway kay Lola. Sa kasamaang palad ay nalaglag ang sanay magiging bunsong kapatid namin. Dahil doon, grabe yung pagiging lugpok ni nanay. Ang dating maganda at maayos nitong itsura ay tila ba biglang binawi ng sino mang nagbigay noon sa kanya. Bumagsak talaga ang katawan niya't nangangayayat ito ng sobra. Kung kaya naman nang dumating na sa puntong hindi na kinaya ng aking inang hirap nun. Pagod sa pagkatrabaho at pag-aalaga sa amin ng kapatid ko. Nagpasya na itong bumalik sa poder ng aking abuela. May mga panahon kasing sabay-sabay kaming nagkakasakit ni Tere at hindi magkaang nagaga si nanay sa pag-asikaso sa amin at pag-iisip kung saan maghahanap ng ipangbubuhay sa amin. Lumala pa ito nang magkaroon ng bali-balita sa aming lugar na may pag-alagalang nilalang na hindi nila matukoy kung ano tuwing sasapit ang gabi. Ayon din sa iba naming kabaryo ay ang nilalang din umanong yon ang nagdudulot ng bakit nagkakasakit ang mga kabataan sa lugar. Umaabot pa sa puntong may mga hindi na gumagaling hanggang sa biglaan na lang bawian ng buhay sa hindi malamang dahilan. Naging isang malaking palaisipan ang pangyayaring yan sa baryong kinatitirahan namin. Ni isa sa mga taga doon ay hindi masagot-sagot ang misteryong nangyayari sa aming lugar. Hanggang sa kumalat ang haka-haka na aswang umano ang nananalasa sa aming baryo. Isa yung uri ng aswang malakat na napadpad sa aming lugar at doon ay napiling mga biktima. Dahil marami ang mga batang pasibol pa lamang. Kaya naman nang muli kaming sabay na magkasakit ng kapatid kong si Tere. Lakas loob na hinarap ni inay ang kanyang ina. Kahit walang kasiguraduhan kung tatanggapin kami ni Lola. Iniwan namin ang kubong kinatitira namin ng katangi-tanging alaala ng butihin kong ama. Na noong mga panahon na yon si Lola, nag-iisa na lamang din sa kanyang tahanan dahil matagal nang yumawa ang abuelo namin. Nagsipang ibang lugar na rin ang iba niyang mga anak at bihira na lamang ang mga ito kung dumalaw sa kanya. Sa liblib na parte pa ito ng baryo nakatira na kung susumahin, aabutin kami ng mahigit 2 oras sa paglalakad mula sa baryong kinatitirahan namin. Bago makarating sa tahanan ni Lola Ignacia. Nung unay inakala ng aking ina na itatakwil ulit siya ni Lola. Pero laking pagkakamali niya sa kadahilan ng taos-puso siya nitong tinanggap. Magmula noon ay naging maayos ng takbo ng aming pamumuhay. Kinagisnan at kinalakihan na namin si Lola Ignacia. Naging maayos at maganda ang paninirahan namin kasama si Lola kahit na minsan ay may pagkabugnutin ito at mainitin ang ulo. Magpaganon pa man ay hindi ito hinahayaang magutom kami at parati itong naghahanda na makakain namin. Yun nga lang ay madalas gulay at prutas ang hinahain niya sa amin dahil bibihira siya kumain ng karne. Kahit na marami siyang alagang manok, gansa at pato, ay saka lamang ito kukuha doon kapag may okasyon sa amin. Ayon kasi sa kanya ay mas masustansya mga gulay at prutas kaysa sa karne ng hayop. Dahil tama naman si Lola Ignacia ay hindi na kami nagreklamo pa. Isa pa'y masarap din naman siya magluto ng gulay at sariwa yung mga prutas na ipinapakain niya sa amin noon. Wala na nga akong ibang nanaisin pa ng mga panahon na yun kundi ang makasama ng matagal ang Lola. Hindi ko kasi maipagkakailang napalapit na talaga ito ng gusto sa aming magkapatid at kontento na kami sa pamumuhay namin yon. Si Lola ay maalaga, maaruga kapag nasa trabaho ang aking ina. Naging tendera kasi sa bayan ng aking ina kaya 3 lamang kaming parating naiiwan sa bahay. Hanggang sa tumungtong na ako ng edad na 16 ay napagpasya ng aking inang mga ibang bansa noon. Na hindi ko na lamang sasabihin kung saan. Nilwala naman yung koneksyon sa kwentong ito.
Naengganyo kasi si nanay dahil sa kumari niyang ilang beses nang nagpabalik-balik dun sa ibang bansa kahit na elementary lang ang tapos nun. Nakikita ko din naman ang pag-unlad ng buhay ng pamilya nito at masasabi kong isang kumaring yun ni nanay na may kaya sa lugar namin. Malaki din naman ang kitaan ng pera doon at mas gagaan ang pamumuhay namin kapag nakapagtrabaho siya doon. Dahil bata pa ako at batid kong makakasama naman namin ang abela namin kapag nang ibang bansa ang aking ina, ay hindi ko na ito pinagtuunan ng pansin pa. Maging ang kapatid kong si Tere ay tila babaliwala lang din sa kanyang pag-alis ni nanay. Ang mahalaga sa amin noon ay makasama namin si Lola. Isa pa'y alam naman naming magkapatid na hindi marangya ang pamumuhay namin at sakto lang para makaraos sa pang-araw-araw noon. Hindi na kami tumutol pa at nagdrama sa pag-alis ni nanay. Dahil para din naman yon sa kinabukasan ng aming pamilya. Nang tuluyan na ngang makaalis ito, 3 na lang kaming natira sa bahay ni Lola noon. Gaya ng dati ay wala namang halos nagbago sa takbo ng aming buhay. O siguro, nasanay na lamang kaming wala sa bahay at hindi nakakasama ng matagal ang aming ina, Sir Seth. Dahil sa parati din naman itong wala sa bahay at nasa trabaho nung hindi pa siya nakakapangibang bansa. Ang pinagkaiba nga lang ay mas malayo na ito kesa noon. Pero ganun pa man ay patuloy pa rin ang buhay naming maglola. Mila, ano ka bang bata ka? Bakit mo iniwan yung niluluto ko? Haali ka nga dito at nang makatikim ka sa akin. Untag sa akin ang abuela ko. Isang araw habang nagsasampay ako ng mga nilabhan kong damit sa bakuran ng bahay namin. Doon ko lang naalala ang niluluto nitong minatamis na ginataang saging. Kaya naman dali-dali akong tumakbo papasok sa loob ng bahay. Sa takot na baka nga sunog na ang binabantayan ko noon. Halos magkanda dapa-dapa pa ako sa pagmamadali at tiyak mapapalo na naman ako ng abuela ko. Pero nang makarating na ako sa kusina namin, nakita kong nakahain na sa mesa ang kaninang niluluto ni Lola. Nakaupo na rin ang abuela at kapatid ko na parabang hinihintay na lamang ako ng mga ito. Ano't halos magkanda dapa-dapa ka na dyan, ate? Tanong ni Tere. Nagtataka naman akong napatingin sa kanilang dalawa. Islang sandali pa ay napatawa na lamang kaming 3 dahil sa naging reaksyon ko. Umupo ka na at kumain. Sa susunod kung hindi mo kaya pagsabay-sabay na mga gawain isa-isahin mo lamang. Hindi naman tayo nagmamadali sa buhay. O siya, kumain ka na. Sambit ni Lola. Tanging pagtango na lamang ang naging tugon ko at naupo na sa bakanting upuan sa tabi ng kapatid ko. Kahit kailan talaga, Sir Seth, ay may pagkapilya din ng 2 taong to. At parati akong pinagtitripan. Palibasa kasi alam nilang may pagkaaligaga akong tao. Habang tahimik kaming kumakain ay biglang nagsalita si Lola na ikinatigil ko sa pagsubo nun. May pupuntahan ako mamaya. Dumito lamang kayo at huwag kayong aalis ha. Uuwi din ako kaagad. Saan naman po yung punta niyo, Lola? Kila Patok. Ihahatid ko lamang ang binili niyang manok. Pag uwi ko ay magdadala ako ng pasalubong sa inyo. Tugon nito sa tanong ko na nagpakinang naman ng mga mata namin ni Tere. Talaga po, Lola? Pero ayaw mo bang samahan kita? Nasa dulo ng kabilang baryo pa po yung bahay nila Mang Patok, di po ba? Malayo-layo ang lalakarin bago makarating doon. At dadaan pa ito sa may mga kakahuyan at masukal na daan. Marami ka pang isasampay, hindi ba? Tanong ni Lola. Agad ko namang binalingan ng tingin si Tere at sinabing pwede namang ang kapatid ko na lamang ang magpatuloy sa ginawa ko. O kung hindi naman ay hayaan niyang sumama sa kanya si Tere noon. Ay nako, kayong mga bata kayo. Kaya ko na ito. Ginawa niyo naman akong kaedad ninyo at kailangan pa ng kasama. Ilang taon ko nang ginagawa ang paghatid ng manok kila Patok. Kaya dumito na kayo. Maglinis kayo at maghanda na makakain natin sa hapunan. Mabilis lamang ako at uuwi din agad. Saway sa akin ni Lola Ignacia. Sige na at kumain na nang matapos na tayo dito. Matapos nga naming kumain ay tinulungan ko munang maggayak ang abuela ko ng mga dadali niya patungo sa pagbebenta niya ng mga manok.
Si Mang Patok ay ang manggagamot na albularyong suki ni Lola pagdating sa mga native na manok noon. Habang naggagayak nga kami ay hindi ko maiwasang mapaisip at makaramdam ng kakaiba na hindi ko naman dapat maramdaman. Tila ba may kung anong bumabagabag sa isipan ko. Yun bang parang may hindi magandang mangyayari? Ayos ka lang ba, Apo? Lola, wag na muna kayong tumuloy. At bakit naman? Ngayon kailangan ni Patok ang mga manok na ito at bukas ay kaarawan ng kanyang anak. Bilisan mo na nang makaalis na ako. Matapos kong mailagay sa bayong ang 2 manok ay inabot ko na ito sa kanya. Mag-ingat ka, Lola. Umuwi ka kaagad, ha? Hihintayin ka namin at sabay tayo maghahapunan. Sige na. Basta gawin niyo ang sinabi ko. Wika niya saka nagpatuloy na sa paglalakad habang ginagamit na pangsaklay ang malaking payong niya. Tanging pagsunod na lamang ng tingin ang nagawa ko sa Lola. Nang hindi ko na ito makita dahil nakalayo na ay saka ko pa lamang pinagpatuloy ang pagsasampay ko. Hindi ko alam kung bakit ang bigat ng pakiramdam ko ng mga sandaling yon. Hindi ko maipanatag ang kalooban ko at nag-aalala ako para sa abuela ko. May edad na kasi ito at bakas na sa katawan ng katandaan kaya naman hindi ko maiwasan na mag-alala. Ilang sandali pa ay naramdaman ko ang unti-unting pagpatak ng ulan. Nagmadali na naman akong kunin ang mga sinampay ko at nagpatulong pa ako sa kapatid ko noon. Mas lalo pang lumakas ang kabang nararamdaman ko ng maghapong umulan. Hindi naman yun ganun kalakas pero sapat na para balutin ng hamog ang buong kapaligiran. Kinahapunan ay naganda na kami ni Tere ng panghapunan namin. Pero lumamig na lamang ang pagkaing inihanda namin sa pagkainan ay hindi pa rin nakakauwi ang abuela namin noon. Anong oras kayo makakauwi si Lola, Ate Mila? Tanong ni Tere sa akin habang inaabangan namin sa balkonahe si Lola. Maya-maya siguro. Tugon ko. Ngunit lumipas na lamang ang ilang minuto. Oras hanggang sa binalot na ng dilim ang kapaligiran. Wala pa din si Lola. Nakatulugan na nga lang namin ang kakahintay kay Lola. Nagising lang kami sa sikat ng araw at nang hanapin ko ang abuela ko. Wala pa rin ito. Kaya naman nagpasya na akong hanapin siya. Halos napuntahan ko na ang lahat ng kakilala namin at si Mang Patok pero ayon sa mga ito, hindi nila nakita ang abuela ko. Grabe ang pag-aalalang nararamdaman ko ng mga panahong ito. At hindi ko na alam kung saan hahagilapin si Lola. Napuntahan ko na si Mang Patok at sinabi nitong hindi nagtungo doon si Lola noon. Kung kaya't sa iba na lamang sila bumili ng manok na ipaghahanda sa okasyon ng kanyang anak. Ultimong ang mga kababaryo namin ay hindi na mataan si Lola. Mangiyak-ngiyak ako sa pag-aalala at kakahanap. May edad na ito pero hindi pa naman umabot sa puntong nag-uulyanin na. Nasa 50 mahigit pa lamang si Lola ng mga panahong yun at malakas pa talaga. Inabot na nga lang ako ng hapon kakahanap sa kanya at maging sa mga karatig lugar pero ni isa ay walang nakapagsasabi sa akin kung saan ito at ni isa ay walang nakakita sa kanya. Kaya naman umuwi akong luhaan at labis-labis ang sakit na nararamdaman dahil hindi ko siya mahanap. Sinisisi ko pang sarili ko noon kung sana ay nagpumilit akong wag itong paalisin o hindi kaya sinamahan ko siya. Siguro hindi nangyari ito. Ate, kumain ka na muna. Kagabi ka pa hindi kumakain kakaisip kay Lola. Alok sa akin ni Tere at nilapagan ako ng pagkain sa harap ko. Tanging pag-iling lamang naman ang naging tugon ko noon. Hintay na lang natin ang pag-uwi ni Lola dito, ate. Baka may pinuntahan lang yon. Suwestyon ng kapatid ko. Saan naman siya magpupunta? Ni isa sa mga kababari natin walang nakapagsabi sa akin na nakita nila si Lola. Ang sabi niya uuwi din kaagad siya kahapon. Sagot ko at nasapu na lamang ang mukha ko dahil naiyak na naman ako noon. Tahan na, ate. Pagpapakalma sa akin ng kapatid ko. Pilit ko mang ikalma ang sarili ay hindi ko talaga magawa. Kating-kati pa ang mga paa kong hanapin ang abuela ko kahit na umabot pa ako sa malayong lugar. Hindi na kinaya ng katawan ko ang pagod at maghapon na akong nag-iikot-ikot sa lugar namin.
Sa pagod ko nga hindi ko na namalayang nakatulog na pala ako noon. Nang magising ako ay madilim na ang paligid at nasa tabi ko ang kapatid kong si Tere. Mahimbing na din ang pagkakatulog nito. Ilang sandali pa ay nakarinig ako ng kalansingan na nagmumula sa kusina. Kasunod noon ay nakaamoy ako ng napakabaho na parabang nabubulok na patay na hayop. Sa takot ko na baka nalooban kami ay dahan-dahan kong ginising ang kapatid ko. Ni isang gasera din kasi noon ay walang nakasindi kaya naman napakadilim talaga ng paligid noon. Tanging pag-ungot lang naman ang ginawa nitong bumaling sa kabilang banda. Tinilakuran ako. Dahil hindi ko nga magising-gising ang kapatid ko ay nagpasya na lamang akong tingnan kung sino o ano ang nagsasanhi ng ingay na naririnig ko noon. Pagkalabas ko ng silid tulugan namin ay bumungad sa akin ang pintuan ng bahay naming nakatiwangwang. Agaran akong nilukuban ng takot sa isiping baka pinasok kami ng kawatan. Dali-dali kong kinuha ang itak na nakatago sa silid tulugan namin ni Tere. Inilagay yun ni Lola Ignacia sa pinakailalim ng damit na namin ng kapatid ko para sa mga ganong sitwasyon. Mahirap na kasi at pawang mga babae pa lamang naman kami sa bahay. Habang hawak-hawak ko ang itak ay dahan-dahan akong nagtungo sa kusina, kung saan ko naririnig ang ingay na parabang may nagtatadtad o naghihiwa ng kung ano. Ramdam na ramdam ko ang malakas na pagkabog ng dibdib ko na halos umabot na sa puntong ikabingi ko yon. Nanginginig pa ang kamay kong hinawi ang kortinang nasa pinto na nakapagitan sa sala at sa kusina namin. Nang tuluyan ko ng mahawi ito ay nagulantang ako sa nakita ko. Tumambad sa akin ng dugo ang itsura ni Lola Ignacia. Dagli kong nabitawan ang itak na hawak ko at patakbong nilapitan ng abuela. Sa takot at pag-aakalang sa kanya nagmula ang mga dugong yon. Lola, anong nangyari sa'yo? Bakit duguan ka? Sunod-sunod at pag-aalalang tanong ko. Saka mabilis na pinunasan ang mga dugong nagkalat sa mukha niya hanggang sa leeg. Napatigil naman ako sa ginagawa ko nang marinig kong humagkik ito ng mahina at nagwikang ayos lamang umano siya at hindi galing sa kanya ang mga dugong nakikita ko. Bahagya niya pang itinaas ang hawak-hawak niyang manok at nakita kong doon nga nagmumula ang mga dugong yon. Nang ilibot ko pa ang paningin sa paligid ay napakunot ang noo ko nang makita kong napakaraming manok doon ang wala ng buhay. Wakwak na ang mga katawan nitong akala mo'y nilapa ng kung anong mabangis na hayop. Lola, ikaw ba'y may gawa nito? Tanging paghagikik lang naman ang naging tugon niya. At muli nang bumalik sa ginagawa niyang pagkatay ng mga manok. Maya-maya pa ay sinabi nitong mabuti at gising na ako. Gisingin ko na rin umano ang kapatid ko at kakain na kami. Sabay hagikik ng nakakakilabot na nagpapatayo talaga ng mga balahibo ko sa buong katawan. Ano pang tinutunganga mo diyan? Paasik nitong tanong at tinapunan ako ng matalim na tinging nagpaatras sa akin. Yun pa lamang ang unang pagkakataong makita kong ganun ako pukulin ng tingin ni Lola. Hindi na ako nakasagot pa at mabilis ko nang pinuntahan ng kapatid ko. Nang magising ko na si Tere ay taranta kong sinabi sa kanyang nakauwi na si Lola. Nasa kusina na ito naghahanda ng makakain namin. Laking pagtataka naman ng kapatid ko kung paano nakapasok sa loob ng bahay ang sinasabi kong abuela namin noon. Sa pagkakaakala niya ay sinarado niyang maigi ang lahat ng pinto at bintana bago ito tumabi sa akin at natulog. Nang malaman ko yun ay muli na namang sumikdo ang dibdib ko dahil sa kabang nararamdaman. Kung ganun, paano siya nakapasok nang hindi natin alam? Sigurado ka bang may tao talaga sa kusina? Baka namamalikmata ka lang kakaisip kay Lola ate ha? Sigurado akong si Lola yung nakita ko. Natigilan kami sa pag-uusap ng kapatid ko nang marinig namin ang boses ni Lola Ignaciang kumakanta na parang humihili ng sanggol. Ate, sigurado ka bang si Lola talaga yan? Sigurado ako si Lola nga yun.
Ilang sandali pa ay narinig na namin ang mga yapak ng paang papaakyat sa hagdan, kung saan ang silid tulugan namin. Ang estilo kasi ng bahay namin ay nakaangat sa lupa ang silid tulugan na aabot lagpas bewang noon. Kaya naman may hagdan kami na nasa 4 na baitang at gawa ito sa kawayan. Lumalangit-lit din iyon kapag hindi ka nag-iingat sa pag-akyat. Ilang sandali pa ay ramdam na ramdam namin ng kapatid ko ang mabigat na presensya ng taong nasa may pintunan ng silid namin. Nasipat ko pa ang pares na mga paang naroroon. Napakadumi noon na para bang galing sa putikan. Agad na nagkatinginan kami ni Tere na tila iisa lamang ang nasa isipan namin ng mga panahon na yon. Nang walang ano-ano ay mabilis naming sinunggaba ng presensyang papasok sa loob ng silid namin. Kortina lang din kasing nakasakbit sa may pinto. Kaya naman kapag may tao ay malalaman agad namin ito. Idagdag pang may nakita kong pares na mga paanon. Pero laking pagtataka namin nang tumagos kami noon at biglang nawala ang kaninang hugis ng taong inakala naming papasok na sa loob ng silid namin. Nang tuluyan na kaming makalabas ng silid ay nakita namin si Lola. Isinasara ang pintuan ng bahay. Bumuhos na rin ang malakas na ulan. Pumapasok na ang anggi ng ulan sa loob ng pintuan. Matapos nitong maisara ang pinto ay binalingan niya kami ng tingin at sinabing magtungo na sa pagkainan at kakain na. Wala naman na kaming ibang nagawa ni Tere kundi sundin ang mga sinabi niya dahil hawak-hawak pa rin ito ang kaninang itak na ginamit niya. Pangkatay sa manok. Nang makarating kami sa pagkainan ay dagli kong nasapo ang bibig ko nang makita ko kung ano ang mga nakahain doon. Sa maniwala man kayo o sa hindi, lahat ng nasa mesa ay pawang mga hilaw na karne at sariwang dugo. Hindi ko na nga napigilan ng sarili at napatakbo ako sa may lababo namin. Doon ay pinakawalan ko ang sukang kanina pa nag-uunang lumabas sa lalamunan ko. Habang nagsususuka nga ako narinig ko ang paghagikik ni Lola at tumakbo ito papasok sa silid niya. Saka malakas na kinalampag pasarang pintuan niya. "Ate, ayos ka lang ba?" tanong ni Tere. Matapos ang pangyayaring yun ay nagkulong na sa silid ang abuela namin. Makailang beses pa naming tinangka itong pasukin para tanungin kung ayos lamang ba ito at ano ang nangyari. Pero tanging pag-angil lang ang tinutugon niya. At sinisigawan kaming huwag lumapit sa kanya. Kaya naman nagpatulong na lamang ako sa kapatid kong linisin ang patay na mga manok na nagkalat sa kusina namin noon. Hindi na nga kami nakatulog pa ng maayos ng gabing yon kakaisip kung anong nangyari. Patuloy pa rin naming naririnig ang pagkanta ni Lola na animoy nagpapatulog ng sanggol. Kinaumagahan, laking pagtataka namin ni Tere na parabang wala lang nangyari nung nagdaang gabi. Naabutan namin si Lola na nililinis sa mga natira naming linisin. Tatanungin ko na sana si Lola nang bigla siyang magsalita at sinabing umupo na kami sa pagkainan. Nahahahinan niya kami ng agahan. Nagdadalawang isip pa ako ng mga sandaling yun at baka hilaw na karne na naman ang ihain niya. "Tulungan ko na po Kayla." "Naku, hindi na apo. Kaya ko na ito. Umupo ka na dyan." Kagaya ng sinabi nito ay naupo na nga lang ako at tumabi naman sa akin ang kapatid ko. Habang hinihintay naming makapaghain si Lola, ay hindi ko maiwasang makaramdam ng kaba. Kaya naman pilit kong pinapakalma ang sarili ko habang tinitingnan ng abuela ko. Kung kumilos kasi ito ay tila ba wala siyang idea kung ano ang mga nangyari noong nagdaang gabi at kung ano ang ginawa niya. "Ipinagluto ko kayo ng paborito ninyo. Tiyak magugustuhan niyo ito." Masayang wika ni Lola noon. Halos pigil hininga ang ginawa ko nang mailapag niya sa mesa ang mangkok na bitbit niya. Saka lang ako nakahinga ng maluwag na makita ko kung anong laman yon. Nilawag na gulay na paborito nga namin ng kapatid ko. "Oh, bakit ganyan ang itsura niyo magkapatid? Ayos lamang ba kayo?" Hindi. Salamat po Lola, pinagluto mo kami."
Naupo na nga din si Lola sa upuang nasa katapat namin at nag-umpisa na itong kumain. Nang tingnan ko naman ang kapatid ko ay bakas pa rin sa mukha nito ang takot nun. Kain na. Mahinang sabi ko kay Tere. At bahagya ko itong siniko dahil nakapako na ang tingin niya kay Lola Ignacia. Dahil sa nakita kong nag-aalangan itong kumain ay ako na mismo ang naunang sumandok at sinuri ko pa kung may kakaibang sahog na niluto ang abuela ko. Pero nang wala naman akong nakitang kakaiba, kumain na rin ako nun. Nakaramdam na rin kasi ako ng matinding gutom. Matapos namin kumain ay kami na ni Tere ang nagligpit ng pinagkainan namin. Nakita ko namang nagtungo na sa labas ng bahay si Lola. Kinatanghalian habang nagpapahinga kami ni Tere sa balkonahe. Nakita naming paparating si Mang Patok. Mabilis naman itong pinagbuksan ng tarangkahan ni Tere at pinapanhik nun. Pero nang nasa tapat na ito ng pinto ng bahay, bigla na lamang siyang tumigil sa paglalakad at sinipat ng tingin ang loob ng bahay nun. Saka makahulugang tumingin sa amin ng kapatid ko. Nakauwi na ba si Ignacia?